Ano ang kailangan ng isang tao? Mayaman ka, mahirap ka. Mawala na ang lahat sa atin, wag lang mawala ang Diyos. Di ba? Yan ang pinaka-importante. Yung meron kang Diyos na pinaniniwalaan, may Diyos ka na alam mo na kahit hindi mo nakikita ang Diyos, ginagabayan niya tayo. Di ba? Pag ang isang tao, alam niyo ba mga kaibigan, pag ang isang tao walang Diyos, hindi naniniwala sa Diyos, at hindi nananampalataya sa Diyos, nakakaawa ang mga ganong uring tao. Kasi totoo lang, kahit gaano pa katakas ang pinag-aralan mo, pag wala kang Diyos sa buhay mo, nakakaawa ka. Ito totoo yan, mga kababayan. Lalo na kung ikaw ay isang public official ng gobyerno. Ha? Opisyal ka ng gobyerno, vice president ka ng bansang ito, o kahit hindi ka na vice president, kahit pangulo ka, vice president ka, senador ka, congressman ka, gobernador ka, mayor ka, kahit hindi ka na opisyal ng gobyerno, kahit pangkaraniwan ka lamang na tao sa bansa, pag wala kang Diyos, isa kang taong kawawa. Totoo lang. Lagi nating tandaan, mga kaibigan, madalas kong sinasabi, pag ikay nagising sa umaga, at ikay bumangon sa umaga, malaking bagay dahil yan ay sa Diyos na nagmula. Kung ano man ang iyong natatanggap na blessing, natatanggap mong pagpapala, natatanggap mong ganda, problema o wala kang problema, yan ay galing sa Diyos. Kahit anong bigat ng problema natin, kaya tayo nagkaroon ng problema dahil sinusubok tayo ng Diyos kung ano ang katatagan natin, mga kaibigan. Kung paano tayo manampalataya sa Kanya, kung paano tayo manalig sa Kanya, kung paano natin siya pinasasalamatan. Walang kwenta ang buhay mo kung wala kang Diyos sa puso nyo. Itong nakakatawa, mga kababayan, yung tatay ng ating Vice President, kung babalikan natin, at saksi po ako dito sa nangyaring ito. 2015, kung hindi po ako nagkakamali, 2015, month of November, kung naaalala nyo ito, nangyari po ito, nakalimutan ko lang yung pangalan ng hotel. Nakalimutan ko lang yung pangalan mismo ng hotel. Ito pong hotel na to, sa tapat mismo ng Harrison Plaza. Harrison Plaza, yung mall po dyan sa Harrison Plaza, dyan po sa Ermita, Manila, sa Malate, may mall po dyan na tinatawag na Harrison. Ngayon wala na yon. May hotel po dyan, kilalang hotel. Nakalimutan ko lang yung pangalan eh. Kung mababalikan niyo yung pangalan ng hotel na malaki na yon. Nagsalita si dating Pangulong Duterte po doon. Nandoon po ako mismo nung nangyari yon. Na kung saan, una, yun, ito, tama itong sinabi niya. Tama sinabi ni Machi, Sheraton Hotel. Dito po nangyari yung pagsasalita ni dating Pangulong Duterte. Nung mga panahon na yun ay mayor pa lamang siya. Sino-sino kaming nandoon? Maliban sa mga pangkaraniwan taong kagaya ko, nandoon si dating Senate President at Senator Coco Pimentel. Nandoon si dating Undersecretary na yung ngayon ay yumao na, Martin Dino. Nandoon yung mga kakilala ko na dati nung araw pangkaraniwan mamamayan lamang na minura ni dati President Duterte, si Santo Papa or si Pope Francis. Dahil daw sa issue na traffic daw ang bansang Pilipinas nung pumunta dito ang Santo Papa. Kung naalala niyo po ito, na kung saan pagkatapos niyang murahin, pinutang ina niya pa ng Diyos. Yes. Saksi po ako doon. Nandoon po ako mismo. Nasyak ako nung ginawa ni dating Pangulong Duterte yun. Pero hindi pa ako totally nung time na yun na talagang nagising.
na ganun ang bibig ng ating Pangulo. Siyempre, kainitan ng paghanga ko kay Duterte noon noong 2015 Doon na yun, time na yun, hindi pa po nangangampanya, hindi pa po nagsisimula yung campaign. Magsisimula pa lang po noong time na yun, yung panawagan namin ng mga pro-Duterte na tumakbo siya. Tumakbo siya bilang Pangulo noong 2016. Ito pong nangyari doon. Nagdoon ako, araw po ng linggo po yun, ng hapon. Nag-iingay kami, Duterte ran, okay, dahil mainit ang issue, dahil popular ng mga panahon na yun. After noon, nagulat na kami, minura niya sa Santo Papa, minura niya rin ang Diyos. Minura niya. Ngayon, hindi na po ako magtataka. Sa pagmumura ni dating Pangulong Duterte sa ating Diyos, okay lang yan minura niya Santo Papa, tao lang din naman ang Santo Papa Pero, dito po, napatunayan ko sa sarili ko, na walang Diyos ang dating Pangulong Duterte. Hindi siya naniniwala sa Diyos. Mga kababayan, kung ganun ay hindi naniniwala si dating Pangulong Duterte sa Diyos at minumura niya lamang ang Diyos, at dahil anak niya ang mga sila Pulong, sila Baste, sila Sara Duterte ay anak niya, anong mangyayari ngayon? Di magmamana yung anak. Di ba? Magmamana at ang magiging paniwala ay yun din ang magiging paniwala ng anak. At yan ay napatunayan, mga kaibigan, na wala rin kinikilalang Diyos at wala rin paniniwala sa Diyos. Si VP Sara Duterte, na ganun din ang kanyang anak. Baka naman sabihin ng mga kalaban at baka naman sabihin ng mga pro-Duterte, sinungaling ka, kalbo. Hindi po ako nagsisinungaling. Mismong galing sa bibig ni Vice President Sara Duterte ang salita na siya'y hindi naniniwala sa Diyos. Anong ebidensya mo, kalbo? Gawa-gawa mo lamang yan ang sinasabi mong yan. Ha? Gawa-gawa mo lang yan, kalbo, para sirain, para ipahiya ang mga Duterte. Hindi ko po gawa ito, mga kaibigan. Ha? Mismong galing kay VP Sara na siya ay hindi naniniwala sa Diyos. At irespeto daw natin yun. Irespeto daw natin yung paniniwala niya ayon sa kanya. Ito po ang nakakatakot, mga kababayan. Isang pangalawa sa pinakamatakas na may kapangyarihan sa bansang Pilipinas na hindi naniniwala sa Diyos. Bagkos, may nag-comment nga po dyan, mas ang naniniwala sila na kinikilala nila ang Diyos nila ay si Kibuloy. Ganun mo, kung si Kibuloy ba ang Diyos nila? Ha? Yun ang nakakatakot, mga kaibigan. Ha? Panoodin natin to. Yung sinasabi ni Vice President Sara Duterte na hindi siya naniniwala sa Diyos. Nakakatakot. Ang ganitong klaseng opisyal ng gobyerno. Eh, yung paniniwala ko, hindi naman niya paniniwala. Parang Diyos lang yan. Naniniwala ka sa Diyos, ako, hindi. Respetuhin mo ako. Narinig niyo po? Hindi ako naniniwala sa Diyos at irespeto ninyo ang paniniwala ko. Narinig niyo? Yung sinabi niya, hindi daw siya naniniwala sa Diyos, irespeto daw natin ang hindi niya paniniwala sa Diyos. Ngayon, hindi na ako magtataka. Kung yung tatay niya, pinagmumura ang Santo Papa, pinagmumura ang Diyos, kailangan pa ba natin ng proven? Kailangan pa ba natin ng katibayan kung naniniwala sa Diyos ang ating Vice President na si Sara Duterte Carpio? Pakinggan niyo po muli. Eh, yung paniniwala ko, hindi naman niya paniniwala. Parang Diyos lang yan. Naniniwala ka sa Diyos, ako, hindi. Respetuhin mo ako. Okay. Kaya mga kababayan, narinig niyo sinabi niya na hindi siya naniniwala sa Diyos. Irespeto daw natin. No, wala problema yun Irespeto natin siya. Yun ang paniniwala niya Di ba? Wala tayong magagawa. Pero,
Hindi po masasabi na yun ang paniniwala niya ay hindi natin mapag-usapan. Hindi po natin maitapik. Di ba? Hindi pwedeng maitapik yun. Hindi natin pwedeng hindi pag-usapan yun, mga kaibigan. Kasi pangalawa siya sa may may kapangyarihan sa bansang ito. Di ba? Pangalawa po siya. Number 2 na mas powerful sa bansang Pilipinas. Now, yan ba ang uri na ating pagkakatiwalaan? Yan ba ang ating bibigyan ng pagkakataon na makaupo sa Malacanang? Mga kababayan, mas nakakatakot yung ganun. At least, si Sara, aminado na hindi siya naniniwala sa Diyos. Di ba? At least si Sara, nagsalita siya na hindi siya naniniwala. Eh ano ang silbi ng pagpunta mo sa Baklaran? Ano ang kwenta ng pagpunta mo ron? Ano ang dating ng pagpunta mo ron? Bakit ka pumasok sa Baklaran Church? Eh wala ka naman palang paniniwala sa Diyos. At bakit paniniwala ka rin kay Kibuloy? Bakit pumupunta ka kay Kibuloy? Bakit sinusuportan mo si Kibuloy? Eh wala ka palang paniniwala sa Diyos. Siyempre, si Kibuloy hindi naman Diyos eh. Di ba? Tao yan eh. Taong halimaw, ika nga. Di ba? Ano bang mga ikinasok kay Kibuloy? Pag-iyot. Di ba? Pero may na tayo sa salitang ganyan. Mamaya na tayo pupunta sa salitang pag-iyot. Di ba? Mamaya na. Mababaw pa yung salitang pag-iyot. Ha? Mababaw pa yan eh. Di ba? Yan po ang ating Vice President. Gustong maglingkod, may pagmamahal daw, pero walang paniniwala sa Diyos. Ika nga, kung ikay naniniwala sa Diyos, at ikay nagmamahal sa bansang Pilipinas, nagmamahal ka sa mga kababayan natin na nasa baba. Yung mga taong nangangailangan ng paggalinga, nangangailangan ng pagserbisyo, kung ikay talagang maglilingkod, hindi mo pwedeng sabihin na wala kang paniniwala sa Diyos, mga kaibigan. Kasi, pag aalisin mo ang salitang pagmamahal, pagkalingap, pag wala ka niya, at pag mayroon kang sinasabi sa sarili mo, sa bibig mo sinasabi mo, mahal ko ang aking bansa. Mahal ko ang aking mga kababayan. May pagkalingap ako sa bayan. Pag yan ang sinasabi mo, napakagandang pakinggan, mga kababayan. Mapaniwala. Madali tayong mapaniwala. Pero, pag sinabi mo na wala kang paniniwala sa Diyos, hindi ka sumasamba sa Diyos, Ibig salita mo lamang na wala kang paniniwala sa Diyos, lahat ng sasabihin mo na may pagmamahal ka sa bansa, may pagmamahal ka sa kapwa, lahat itong dalawang sinasabi mo na mahal mo ang bansa, mahal mo ang ating mga kababayan at yung mga maralita, pag yan tatlong sinabi mo, itong nag-iisa na sinasabi mo na wala kang paniniwala sa Diyos, walang kwenta lahat ng sinasabi mo may pagmamahal ka sa bansa. Walang kwenta ang sinasabi mo may pagmamahal ka sa ating bayan. Wala kang Diyos eh. Kung hindi mo nga minamahal ang Diyos, paano ka makakapaglingkod sa bayan? Paano mo mamahalin ang mga kababayan natin na nasa laylayan? Wala kang Diyos eh. Di ba? Wala kang paniniwala sa Diyos. E di wala kang rin pagmamahal sa Diyos. Ngayon, paano mo mamahalin yung bansa mo? Paano mo mamahalin yung mga taong nangangailangan ng pagmamahal at pagkalinga at pangunawa kung sa sarili mo wala kang Diyos? Paano mararamdaman yun? Itinanggal mo yung salitang paniniwala sa Diyos eh. Ngayon mga kababayan, anong ginagawa ni Sarah? Kung wala siya palang Diyos at wala siyang paniniwala, saan yung ginagawa niya? Pagpapakitang tao lang ba yun?
Mystical lang ba yun masasabi? Mga kaibigan, yung pagbara-bara niya, yung pagpapahiya niya, paninira niya sa gobyerno ni Pangulong Marcos, ano yun? Gusto niya nang maupo kaagad sa gobyerno? Gusto niya nang makapwesto kaagad? Sa bagay, sinabi niya nga naman, hindi ko nabibitawan ang aking kapangyarihan. Wala akong pakialam kung totoo man o hindi, ang lahat ng paninira sa inyo ay gagawin ko ang lahat para masira kayo. Nasabi rin ni Vice President Sara Duterte yan. Hindi ko po gawa-gawang kwento yan, mga kababayan. Pakinggan po natin. Sabi na naman iba, wala kang ebidensya, kalbo. Gawa mo lang yan. Ito, sinabi nga ng VP Sara. Pakinggan niyo ulit. O, ang motive dyan is very simple. Mababasa mo naman kaagad eh. Ang motibo dyan is perpetuation in power. So lahat ng threat sa power mo, sisirain mo talaga. It's very obvious. Sa lahat ng naririnig mo, nakikita mo na ginagawa, ang motibo dyan is ayaw ko na bumaba sa akin na ito forever. Kaya sirain ko kayo lahat. Wala akong pakialam kung totoo man o hindi ang paninira ko sa inyo. Basta lang masira kayo. Yan yung motibo dyan. It's all about politics. Everything is all about politics and power. Di ba? Narinig niyo po? Narinig niyo yung sinabi ni Sara? Wala siyang pakialam kung totoo man ang paninira ko sa inyo dahil ayoko nang bitawan ang aking kapangyarihan. Ha? Narinig niyo po yun? Tapos sabay ipasok natin ito, mga kababayan. Ito mismo sinabi niya, galing sa bibig niya. Eh, yung paniniwala ko, hindi naman niya paniniwala. Parang Diyos lang yan. Naniniwala ka sa Diyos, ako, hindi. Respetuhin mo ako. Nakakatakot, mga kababayan. Nakakatakot ang isang ganyang tao. Lalo na kung ikaw ay opisyal ng gobyerno. Ganito ba ang iahalal natin? Ganito ba ang ating susuportahan na gustong magpapalit kay Pangulong Marcos? Ito yung gustong tao na gustong sirain, wasakin ang magandang ginagawa ng gobyerno. Ito ba, mga kababayan? Ito ba yung tipong masasabi natin na may pagmamahal sa ating bansa? Kasi pag ikay may pagmamahal sa tao, may pagmamahal ka sa kapwa mo, may pagmamahal ka sa bansang Pilipinas at bilang gobyerno, hindi mo sisirain ang gobyerno mo eh. Hindi mo sisirain ang nakakataas sa'yo. Bagkus ang gagawin mo, kung mayroon kang pagmamalasakit sa bansa, para hindi tayo magwatak-watak, para hindi tayo magkahati-hati ang ating bansa, alam nyo kung anong gagawin ni VP Sara? Magbibigay siya ng solusyon. Magbibigay siya ng advice na may kapakit-pakinabang. Pwede niyang pagsabihan ng Pangulo, Mr. President, kahit magkaiba ng landas natin, iba na ang paniniwala natin, iba ang paniniwala mo, ibang paniniwala ko, baka sa larangan, bilang public official tayo, pwede tayong magkaisa at baka pwede mong gawin itong pwede kong i-advise sa'yo. Ano yung i-advise mo sa Pangulo? Yung may pakinabang ang sambayan ng Pilipino. Yung pwede mong sabihin sa taong bayan na isang tabi muna ang politika. Pero hindi, ang ginagawa mo, madam, hinahati mo ang bansa. Winawasak mo ang bansa. Sinisira mo ang gobyerno para magkahati-hati tayo. Puro ka atungal laban sa gobyerno. Atungal kay Speaker Martin Romualdez. Ano bang nainggit mo kay Speaker Romualdez?
Si Speaker, pangilan ba siya? President, Vice President, Senate President, House Speaker of the House. Number 4 siya eh. Pang-apat ang House Speaker. Ikaw ang layo mo. Number 2 ka. Mas mataas ka pa kay House Speaker. Ano kinakaingit mo? BP Sara, anong meron sa isang House Speaker Martin Romualdez na wala sa'yo? Ha? Ano sama ng loob mo kay Speaker Martin Romualdez? Madam BP Sara? Ha? Dahil ikay natatakpan? Dahil ikay nauugusan ni House Speaker? Dahil si House Speaker Martin ay umiikot? Nagbibigay ng tulong sa mamamayan? Ha? Dahil hindi ka pinapatulan ni House Speaker sa mga patutsada mo? Hindi ka pinapatulan ni Congressman Saldico? Kaya ang ginagawa mo, puro ka atungal, puro ka pakawa effect. Yan ba ang gustong gawin mo? Para ikaw ang bida-bida? Para ikaw ang masabing ate? Para ikaw ang masabing may pagmamahal? Ha? Ha? Yan ba ang gusto mong mangyari, madam? Ha? Ha? Kaya tamang-tama ang sinasabi mo rito eh. Dito sa video mong ito eh. Tamang-tama yung sinasabi mo rito, madam. Wala kang pakialam kung anuman ang paninirang gagawin mo. Basta ang magawa mo, yung ikaw ay maging bida, ikay maging mabango sa sambayan ng Pilipino. O, ang motive dyan is very simple. Mababasa mo naman kaagad eh. Ang motibo dyan is perpetuation in power. So lahat ng threat sa power mo, sisirain mo talaga. It's very obvious. Sa lahat ng naririnig mo, nakikita mo na ginagawa, ang motibo dyan is ayaw ko na bumaba sa akin na ito forever. Kaya sirain ko kayo lahat. Wala akong pakialam kung totoo man o hindi ang paninira ko sa inyo. Basta lang masira kayo. Yan yung motibo dyan. It's all about politics. Everything is all about politics and power. Narinig niyo po yun. Tagalog na Tagalog po yung explanation, di ba? Tagalog na Tagalog yun. Tapos, ito idugtong pa natin itong sinabi niya, mga kababayan. Dito tayo matakot. Dito tayo mangamba. Dito sa sinabi ni BP Sara. Ha? Ito ang katakutan natin. Wala siyang Diyos at hindi siya naniniwala sa Diyos. Ito ang katakutan natin na klaseng opisyal ng gobyerno. Eh, yung paniniwala ko, hindi naman niya paniniwala. Parang Diyos lang yan. Naniniwala ka sa Diyos, ako, hindi. Respetuhin mo ako. Narinig nyo? Now, wala na tayong pag-usapan pa, mga kababayan. Kung may pagmamahal ba sa bayan, may pagrespeto ba sa kapwa ng ating Vice President? Ha? Pag ganyan ang paniniwala at sinabi na ni BP Sara na hindi siya naniniwala sa Diyos at nagsabi pa nga siya, respeto daw natin ang kanyang paniniwala na wala siyang paniniwala sa Diyos. Tapos na ang usapan. Tapos na. Pag ang isang tao ganyan ang sinasabi, walang gagawin pong mabuti yan. Maniwala kayo. Yan yung mga opisyal ng gobyerno na walang gagawing matino sa gobyerno. Kasi walang Diyos eh. Walang kinakatakutan na Diyos. Hindi nila iniisip, naku, mali itong ginagawa ko. Masama ito. Ayaw ito ng Diyos. Yan ang nakakatakot, mga kababayan. Tapos na tayo kay Sara. Tapos pag usapin sa kanya, yung sinabi niyang ganyan, na wala siyang paniniwala sa Diyos at irespeto natin, huwag na natin pakialaman yun. Kailangan tayong magkaisa, bantayan ang bawat kilos ni BP Sara. Yun ang pinaka-importante, mga kababayan. Bantayan natin, i-monitor natin, huwag tayong papayag na walang hiyain niya ng ating bansa.
Yan ang pinaka-importante. Nakakatakot yun, yung ganun opisyal, mga kababayan. Kaya, anong dapat gawin natin? Ipagdasal natin sa Diyos na gabayan ang ating Pangulong Ferdinand Romualdez Marcos. Gabayan ang mga samput, mga kapartido, lahat ng mga kapanalig ng Pangulo ay ipagdasal natin na sila ay maging tapat sa bayan. Huwag silang magpadala sa mga matatamis na pangako, matatamis sa salita na bibitawan ni Sara para lang makaagaw, para lang makapanggulo sa bansang ito. Hindi na tayo magtataka, mga kababayan Kung ang kinakampihan ni Sara ay isang kaibigan nila, na isang kapartido nila, na ang allegation pa lang naman ito sa mga kapartido ni Sara kagaya na lamang ni Pastor Apollo Kibuloy. Huwag na muna tayong tatapak dyan. Mamaya tayo dyan papasok. Ito nga pala, maitanong ko lamang, nasaan yung mga nag-iingay na mga anti-government? Nasaan kayo? Yung mga magagaling na mga politiko kuno. Senator Bato, nasaan siya? Senator Bongo, nasaan siya? Robin Padilla, nasaan kayo? Kayong mga taga-kapartido ni BP Sara, nasaan kayo ngayon? Mga public official kayo. O nasaan si Philip Salvador? Willie Rebillame? Yung mga gusto pang magserbisyo sa bansa natin, nasaan kayo? Matanong ko lamang, nasaan ang mga putang inang ito? Anong ginagawa ninyo? Nagmi-meeting-meeting kayo? Para lamang pabagsakin ang gobyernong ito? Baka pwede nyong gawin muna ngayon para masabi naman ng ating mga kababayan na hindi lang kayo puro pamumulitika. Tignan ninyo yung mga biktima ng kalamidad sa Bicol. Tignan ninyo yung mga biktima ng kalamidad sa Batangas. Bago sana kayo umatungal, bago sana kayo pumurma na akala may pagmamahal kayo sa bansa, baka naman pwede. Tulungan nyo yung mga kababayan natin na nasalanta ng bagyo. Tulong muna bago kayo magsabing mahal nyo ang bansang ito. Para naman masabi sa media at sa social media na may ginagawa kayo kahit paano. Baka pwede. Tutulong ito, tulong ninyo, di nyo naman pera yan Pera ng bayan yan. Pera ng bayan yan. Kita nyo nga si Pangulong Marcos. Nabila ng mga order niya sa mga tao niya. Tugunan. Huwag pabayaan ang ating mga kababayan na biktima ng kalamidad. Kayo, ano ang ginagawa ninyo? Busy kayo sa paninira sa gobyernong ito? Nag-abot lang kayo ng 1 kilong bigas, 2 kilong bigas, nag-abot lang kayo ng ilang pirasong dilatang pa-expired na? Atungal na kayo ng atungal sa gobyerno? Para lang may masabing may nagagawa kayo? Para may masabi lamang na may pagdiserbisyo kayo ngayon sa panahon ng bagyo? Kunting abot nyo sa mga kababayan natin, kunting picture, kunting video, babakbak na kayo sa gobyerno? Hoy, mga gago, hindi nyo pera galing sa bulsa nyo yan. Galing yan sa bulsa ni Juan de la Cruz, mga puki ng ina ninyo. Puro kayo atungal. Puro kayo reklamo, mga putang ina ninyo. Mahal nyo ang bansa. Pero nasaan kayo ngayon? Tumutulong ba kayo? Tumutugon ba kayo sa panawagan ng Pangulo? Isang tabi na muna natin ng politika. Kung hindi nyo kapartido ang Pangulo, total sinasabi nyo, mahal nyo ang bansa, dumamay kayo. Tumulong kayo. Tumulong muna kayo. Tumulong muna kayo. Hindi yung putang ina. Mag-iingay kayo. Hindi yung atungal kayo, pukin ng ina ninyo, may masabi lang kayo, pero yung mga kababayan natin, hindi nyo magawa. Diyan lang sa Bicol, Hindi ba nakakaya? Ito na lang, Yung ginagawa nila Bustoyo, nila Daddy Blon, nila Rosmar, hindi mga politiko yan. Mga pribadong tao yan.
nakagaya ko din na social media vlogger, pero nagagawang tumulong doon sa kalasalanta. Ha? Tumutulong ngayon sa mga sandaling ito. Ha? Na imbis may kikitain sila ngayong pera, imbis meron silang kikitain sa gagawin nila dito sa Metro Manila, sinantabi na muna ng mga influencer na yan para lamang dumamay sa ating mga kababayan. Hindi mga politiko ang mga yan. Ha? Hindi mga politiko. Ha? Matalo pa kayo. Natalo pa sila BP Sara. Nasa si Robin Padilla. Sila Bongo. Sila Bato. Ngayon nyo ipakita ang pagmamalasakit ninyo. Ha? Hindi yung busy kayo mamaya dyan. Ito pa nakakatawa yung mangyayaring hearing na naman mamaya. Ay sa bagay, sana nga, alam niyo mga kaibigan, ito magalit na sa akin si Senator Bato, wala akong pakialam. Mas the best, huwag ka nang humarap sa hearing na yan. Kung maharap ka man, huwag ka nang magsalita. Huwag na lang, kasi mapipikon ka na naman mamaya niyan eh. Mag-iinit na naman ang ulo mo niyan, boss. Huwag na. Ha? Bago kayo umatungal, tumulong muna kayo. Samahan niyo ang Pangulo na undugaga ngayon si Pangulong Marcos sa katutulong, kauutos para tugunan at imuni-monitor ng Pangulo ang lahat ng ginagawa ng mga tao niya sa baba. Ha? Yun ang gawin ninyo. Tumulong muna kayo bago kayo kumuta. Ha? Bago kayo umano dyan, magbubunga nga. Ha? Ha? Yan ang munang gawin nyo. Ha? Again, mga kaibigan, shoutout nga pala. Ito guys, tulungan natin ito. Itong taong ito, tulungan natin ito. Itong si Attorney Benhur Abalos Jr. Jr. ba? Tulungan natin ito. Galit ito sa mga kriminal. Ha? Tulungan natin to para dyan sa Senado, mga kaibigan. Suportahan natin to at ito'y may malaking magagampanan sa Senado. Yan mga kaibigan. Ngayon, dito na tayo sa pinaka-main topic natin. Ito na ang ating pinaka-main topic. Pastor na kaibigan ng mga Duterte. Kasangga ng mga Duterte. Ito na. Pastor Apollo Kibuloy. Alam niyo mga kaibigan, kung titignan natin ang mga ginawa ni Kibuloy, dito natin ma-realize na talagang walang Diyos ang mga Duterte. Kita nyo yung mga taong naging biktima ni Kibuloy ay patuloy na ipinagtatanggol ni Sara Duterte. Lahat ng mga akusasyon kay Kibuloy, masasabi natin, inosente yan. Pero kung totoo man ito, utang ina, hindi ito isang normal na tao, mga kababayan. Kung gaano kaletse, kung gaano kalibog si Pastor Apollo Kibuloy. Pakinggan po natin yung mga naging biktima niya doon sa ginanap na Senate hearing inquiry. At doon natin bibigyan ng opinyon. Itong glass house na to, ito yung dinadalhan nila ng mga young people na nare-recruit nila for training sa logistics, yung pagtitinda. Doon nila dinadala sa glass house. Exclusive yun sa mga young people. Doon nila dinadala. Tapos hindi ko kagad na, wala akong means of communication sa anak ko. Kasi wala naman siyang cellphone. Tapos, after 3 days, sa pangungulit ko doon sa ministro nila, nakausapin ko yung anak ko, nakausap ko siya sa cellphone through sa youth leader na na-assign si Rima Fauni, yan. Tapos yun na, nakausap ko siya, bigla akong nagulat dahil ang nag-iba yung salita niya. For a 13 years old, nagulat ako. Mama, hindi na ako mag-aral. Kasi babalik na ang Panginoon. Tapos si Pastor Kibuloy mag-glorified na. So nagulat ako kasi bagong member lang yung 13 years old ko at that time. Masipag yun mag-aral. Talagang sobrang sipag niya mag-aral. Nagulat ako, ganun na ang salita niya. Dito, sabi ko, anak, ganito yan kasi dati akong worker dyan so alam ko. Kahit pa mag-glorified si Pastor Kibuloy or bumalik ang Panginoon, magpatuloy ang mundo, hindi totoong matunaw ang mundo.
kailangan mong mag-aral kasi yun ang tama dahil minor ka. Tapos hanggang sa hindi ma, ito na yun, ito na yung ano ko, ito na yung gusto ko. Magtinda na lang habang buhay para sa anak, para kay Pastor Kibuloy, kay gusto daw niya makarating sa 7th heaven. So ibig sabihin, sabi ko, nak, mayroon nagsabi sa iyo kasi hindi mo alam yan eh. Bakit mo masabi? 13 years old ka lang, new convert ka lang. So meron nagsabi sa iyo niyan. Ayaw niyang aminin. Tapos sabi niya, mama, hanggang sa, lagi kong ini-insist sa kanya, Madam Chair, na, anak, mag-aral ka, sige, kung gusto mo dyan, maglingkod ka dyan, maging alay ka ng buhay mo kay Pastor, through Pastor Kibuloy, mag-aral ka talaga. Ang sabi niya, mama, pinaka-worst na, sinabi ni isang anak sa isang ina, mama, hindi naman talaga kayo ang tunay na may-ari ng buhay namin. Ginamit lang kayong instrumento ng Diyos para mailuwal kami. Pero ang nagmamay-ari sa amin si Pastor Kibuloy, ang anak ng Diyos. Sobrang, sabi ko, sabihin mo, kasi pupuntahan ko yung sinong nagsabi sa'yo, ayaw niya talagang sabihin. Tapos, sa isang ina. Pero baka senyales din ito na kailangan din natin pagkatapos nyo ngayon marinig si Mr. Kibuloy at marinig sina General Torre bago lalong sumama yung panahon. So sige. kung maaari ko kayong pasalamatan sa punto pong ito, Ma'am, pero kung mayroong pang mga tanong mamaya please stay ma'am, pwedeng, on. last na, inanong ko na lang Sige po, patuloy sige po, Ms. Jocelyn. Kasi dito po nagpatuloy na siya doon, tapos dahil sa ano ko na ipag-aralin siya, dito ang pinakamalaking problema, ma'am, dahil pineke nila yung pag-aaral ng anak ko. Kinuha nila yung report card, previous report card ng anak ko ng grade 8, tapos PSD, kunyari in-enroll nila. Pero sa isip ko bilang isang ina, paano ang isang bata nakakapag-aral ng mula umaga hanggang gabi, madaling araw, nagtitinda ng otak? Di ba hindi hindi dapat? Paano makapag-aral isang bata? 13 years old lang yung anak ko. May sakit pa siya sa baga kasi mahina ang baga noon. Lagi kong sinasabihin may sakit sa baga ang anak ko. Tapos ma'am, nung time na sinasabi nila na ini-insist ng youth leader na nag-aaral yan te. Ito yung Rima Fauni. Opo. Pati yung dalawa yan sila, ma'am, si Carla Guillermo. Oo. Narinig niyo po yung ginawa doon sa bata. Anak niya po 13 anyos. Binubulan. Di ba? Kung ang anak mo normal, ganitong paniniwala ng bata, pag nakapasok ka na sa grupo ni Kibuloy, iniiba na. Para bang ang dating nagiging rebelde sa ina, sa pamilya. Yan daw ba ang kaibigan ng mga Duterte? Na ipinagtatanggol po yan ng ating Vice President. Pinagtatanggol po yan, hindi po mapapasinungalingan yan. Sasabihin na naman ng mga pro-Duterte tanga, paninira ang sinasabi mo. Ha? Yes, I know. Inosente pa rin si Kibuloy hanggang sa mga sandaling ito. Inosente. Totoo, inosente. Pero, kung iisa-isahin natin ang sinasabi ng mga biktima ni Kibuloy, at kung ito ay totoo, hindi po ito gawain ng isang normal na tao. Hindi isang normal ang ganitong klase na ginagawa ni Kibuloy. Hindi po ito makatao, makahayop ang gawa. Tapos maghahangad pang maging senador. Diyos ko po. Ito, pakinggan natin to. Isa foreigner ata itong babaeng to na winilang hiya din niya. Pakinggan po natin. Amen. Then, and you cannot run away. You cannot say, I don't want, because if you say I don't want, he said, you didn't overcome your flesh. And if you will not obey, you will go to hell, like things like that. And other night, we have all dinner together, and I feel that by the way he look at me, I will understand that this night he might come. So I didn't sleep in my room. I go in other room, and in the middle of the night he was looking for me, and he find me in girls in the room. The girls live all together. So because in my mind I thought that he will not come if we are many.
But he come and he said, you have 5 minutes to come back in your room. And if you will not come, you will have a problem in the morning. So different kind of instrument they used. I know there's like, for example, other girls who said that, and also me, I use this as an instrument. Like, for example, it's the time to surf, and I will say I cannot do it because I have menstruation. And because we are mature, they didn't do these cruel things that they have done to the girls that they're younger. So a judge came to the girls and said, I want to check your panty, if there is napkin or not. And the girls just remove their pants to prove that they're not lying. So of course, he Now, narinig niyo po yung mga sinasabi nung, ito po, foreigner na po ito. Paano pag ikinikwento niya ito sa mga kababayan niya? Di ba, nakakahiya. Isang Pilipinong pastor ganitong ginagawa, kung totoo man yung sinasabi nun ha, di nakakahiya na naman ang bansa natin. Tapos ano ang sagot ni Pastor Apollo Kibuloy parate? Narinig niyo po ba yung mga sinabi ni Pastor Kibuloy nung sa hearing sa Senado nung last week? Ito po mga pinagkasabi ni Kibuloy, oh. All right. At Kaya- sino po si Stephanie Ibarra? Sino po si Pane? Isa po sa mga manggagawa. Manggagawa. Ano po yung relationship o relasyon nyo kay Pane o Stephanie Ibarra? Isa pong manggagawa. Isang manggagawa. Pero hindi ba totoo na kinupkup nyo siya, kinuha nyo sa inyong pag-aalaga nung siya ay 2 years old pa lamang? With this issue po kay Pane, I invoke my right din to remain silent. All right. So, pero sa pagkaalam po namin, inalagaan nyo siya nung bata pa lamang siya. So, parang naging tatay kayo ni Stephanie o Pane Ibarra. Tama po ba? I invoke my right to remain silent Invoke. po sa issue na yan. Okay. Kasi sa audio file naman po, sa kabila nung sa pagkaalam ay kinupkup nyo siya nung 2 years old pa lamang, bata pa lang siya, na parang naging tatay kayo niya. Pero sa audio file, bakit parang asawa? Asawa nyo kung ituring itong si Stephanie o Pane. I invoke my right to remain silent on that Alright. issue rin po. Ngayon po, kino-confirm nyo po ba na meron kayong isang hukbo o private army sa inyong disposal? At ano po iyang tinatawag na angels of death? Yan po ay kasinungalingan at kung yan ay akusasyon, inihiling ko ang accuser na mag-file siya ng kaso laban. Alam niyo mga kaibigan, dito, sang-ayon ako dito sa sinabi ni Kibuloy eh. Dito, karapatan niya ito eh. Oo. Yung sinasabi niyang, kung meron kayong allegation sa akin, meron kayong sinasabing katiwalian ko, at sa tingin ninyo may ginawa akong paglabag sa inyo, mag-file kayo sa kaso. Tama naman yung sinabi ni Kibuloy doon. Doon, nire-respeto ko yung sinabi niyang yun eh. Sumasang-ayon ako sa sinabi niya. Pero, kung ako ang nasa kalagayan ni Kibuloy at may mga tanong sa akin na alam ko na wala akong kinalaman dyan, hindi ako magsasalita at hindi ako gagamit ng salita. Invoke my right. Hindi ko gagawin yan. Bakit? Bakit ako mag-invoke? Wala naman akong alam dyan. Sasagot ko lang simple. Your Honor or your Chairman, I'm sorry po, hindi ko po alam yung sinasabi pong yan. Kaya mahirap pong sumagot sa isang bagay na walang kinalaman ako. Ganun na lang. Di ba? Hindi mo na kailangan magsabi ng Chairman, invoke my right. Kasi doon sa kasasabi mo, sa pananaw ko lang po ito sa pagkakakada salita sa'yo, tatanungin ka ng mga allegation sa'yo, sasabihin mo parati, para kang nag-iisip pa, para kang nagduhugot ng malalim sa baol ng mga katanungan at sasagutin mo ng invoke my right, utang ina, halatang halata na meron kang itinatago.
ba? Kung alam mo sa sarili mo na wala kang itinatago sa sarili mo, hindi ka nagagamit ng invoke my right. Ha? Ha? Yan yung mga ulol. Tapos sasabihin, invoke my right. Napansin niyo po ba? Yung sinasabi ni Kibuloy na invoke my right, yung abogado niya, si Atty. Turon, yung gano'n ng gano'n. Di ba? Kung wala kang alam at hindi mo ginawa ang allegation na yan, ang isasagot mo lang simple. Chairman, Senator, sorry po, hindi kita masasagot yan kasi po wala po akong alam eh. Hindi ko po alam yan eh. Hindi mo na kailangan yung magpakasosyal na dissenting tao ka na sasabihin mo, invoke my invoke. Hindi mo na kailangan gumanon eh. Kasi, sabihin natin mga kaibigan, yung mga invoke-invoke na yan yung mga ginagamit na pananalita ng mga tao. Para sa akin yan yung mga taong guilty sa sarili nila na hindi kayang sagutin ng diretsyo. Hindi kayang magsalita ng diretsuhan. Kaya idadaan pa rin sa technicality, sa paraan na invoke na putang ina nyo. Di ba? Invoke. Ang dating po na napakaswapang niya. Napakatakaw niya sa laman. Dari mo pag hindi ka member ka pa lang niya o hindi ka member, hindi ka pwede makipagrelasyon. Gusto niya ialay sa kanya ang mga puday ng mga babae para siya lang ang iiyot. Di ba? Kayang-kaya pong kumuha ni Kibuloy ng babaeng bayaran kung tutuusin sa isa yan. Di ba? Dahil ayaw niyang maglabas ng pera, kasi ang dating sa akin ganito mga kaibigan eh. Dahil ayaw kong maglabas ng pera, gusto kong umiyot ng libre, mga miyembro ko na lang pag-iiyutin ko. Mga miyembro ko na lamang ang gagahasain ko. Ano yun? Ikaw ang ginahasa ng mga miyembro mo? Ha? Ikaw ang pinaghahalay ng mga miyembro mo? Lahat sila gusto silang umiyot sa'yo? Gusto nilang magpalahi sa mukha mong mukhang aso? Ha? Mukhang aso na may mukhang garapata? Yung ba ang gusto mong palabasin? Ikaw ang biktima rito ng sex abuse? Ha? Pastor Kibuloy? Ha? Napakagwapo mo naman. Napakagwapo mo. Kaya totoo ba nag-iyutan si Bato at si Sara? May chismis, may anak sila. Wala po kong alam po dyan. Hindi ko po alam kung totoo po yan. Sa akin pananaw hindi totoo. Siyempre, hindi naman papatol siguro si Sara sa may edad na tapos hindi naman kagwapo si Senator Bato. Hindi naman gwapo si Bato, hindi naman pangit. Tama lang. Hindi naman siguro papatol si BP Sara. Siguro ang relasyon ni Sara at ni Bato, normal na tao, magkaibigan. Pero yung sex relation, wala. Hindi ako naniniwala dyan sa sinasabi mo, Seth. Oo. Fake news yan, kaibigan. Ha? Huwag tayong ganon. Ha? Hindi ako naniniwala na may relasyon yan si Sara at si Bato. Na kahit nagkaroon, wala. Ako'y naniniwala na walang namagitan sa dalawang yan. Ha? Kasi ang makakalaban ni Bato dyan, yung tatay ni Sara. Hindi yan papayag. Hindi yan papayag. Malabo yan. Ha? Malabo yan. Diba? Nakakahiya ang pinaggagawa ni Kibuloy. Kung totoo man ito, uulitin ko po mga kaibigan na hanggang sa pinailan siya ng kaso, hanggang sa mga sandaling ito, at sa mga minutong ito, inosente pa rin si Kibuloy. Inosente po siya sa mga paratang laban sa kanya. Pero, kung iisa-isahin natin, mga kababayan, at papaunawain natin ang mga akusasyon kay Kibuloy, ay hindi po makatao eh. Hindi po malayong hindi totoo yung sinasabi sa kanya, laban sa kanya. Kasi may kaso sa ibang bansa. At yung kaso pong ito, ay hindi lang po panahon ngayon. Panahon pa po ito ni dating Pangulong Duterte, nila GMA, nila Pinoy, ang mga kasong yan. Kaya hindi natin masasabi na tanim kaso ang ginawa kay Kibuloy. Kung noon niya pa ito hinarap at inayos niya ang mga ito, edi din sana, hindi na sana naglabasan ng mga kasong ito.
Di ba? Didisen sana, wala nang ganitong issue kay Kibuloy. Dahil ang feeling kasi ni Kibuloy, siya ay powerful, makapangyarihan siya, malakas ang impluensya niya, malakas ang kapit niya, kaya naging kampante si Kibuloy. Yun po ang basa ko dito. Yun ang dating sa akin bilang simpleng mamamayan. Naging kampante si Kibuloy eh. Akala niya hindi na makakalkal, hindi lalabas sa social media, hindi lalabas sa kahit anong news dahil siya ay powerful. Yun ang dating. Diba? Eh, ayan. Sumubra siya sa sarili niya eh. Naririnig niyo po yun, mga kaibigan? Di ba? Pinakinabangan ka ni Kibuloy, pinakinabangan ka niya, nagserbisyo ka ng totoo, nagbigay ka ng tapat na paglilingkod, tapos sisirain ka din niya. Di ba nakakatakot yung ganun? Tapos dito maririnig natin sa salita ng ating Vice President, todo suporta kay Kibuloy, todo tanggol, todo depensa. Dito natin mag-iisip tayo. Kasi sinabi ni BP Sara na wala siyang Diyos at hindi siya naniniwala sa Diyos. Ang tanong po dito, sino ang Diyos ni Sara? Sino ang pinaniniwalaan niyang Diyos niya? Pakinggan po natin sa mga bagong pasok, mga kaibigan. Kung gawa-gawa ko ba itong kwento o hindi. Eh, yung paniniwala ko, hindi naman niya paniniwala. Parang Diyos lang yan. Naniniwala ka sa Diyos, ako, hindi. Respetuhin mo ako. See? Now, ito pong katanungan dyan. Sinabi ni Sarah, hindi siya naniniwala sa Diyos. Wala siyang pag-ano. Ang tanong, sino ba ang Diyos ni Sara Duterte? Sino ang Diyos ni dating Pangulong Duterte? Si Kibuloy ba? Nagtatanong lamang po ako. Ngayon, mga kaibigan, tatapusin natin ating live ngayon dahil nga lahat tayo ako magmumonitor din po ako doon sa Senate hearing ngayon. Sama-sama tayong panoodin yun. Kung ano ang magiging reaction nila bawat isa doon. Kaya mga kaibigan, magmatag tayo. Lahat ng naririnig natin sa bawat committee hearing, sa bawat ginagawa sa Senado, sa Kongreso, pagnilayan natin o sisain natin. Di ba? Pakinggan natin. Okay? Para magkaroon tayo ng ideya. Hindi po itong nangyayari pong hearing sa Senado, sa Kongreso, na lumalabas ay hindi nagiging favor sa mga Duterte, ay hindi po ito nangangahulugan na paninira sa mga Duterte. Ito po ay pagpapatunay lamang na buhay ang diwa ng demokrasya sa bansang Pilipinas. Huwag po tayong magpapabulag sa mga ginagawa at sa mga black propaganda ng mga anti-government. Isa lang naman po ang misyon ng mga Duterte. Siguro sasang-ayon kayo rito, ang makabalik sila sa kapangyarihan. Ang makaupo sila sa kapangyarihan. Yun ang misyon ng mga Duterte. Yung makabalik sila. Kaya again, mga kaibigan, ngayong araw po ng Monday, ipanalangin po natin yung mga kababayan po natin na mga biktima po ng salanta ng bagyo. Ipagdasal din po natin ang ating gobyerno. Ipagdasal natin si Pangulong Marcos na maging matatag siya, gabayan siya, at bigyan pa siya ng wisdom ng ating puong may kapal para makapagserbisyo sa sambayan ng Pilipino, makatugon sa mas maraming mga kababayan natin. Hindi po magagawa ng Pangulong Marcos ang gusto niyang mangyari kung tayo ay hindi nakikipag-cooperate. Kung tayo ay hindi sama-samang sumusuporta sa gobyerno. Ang sabi nga po sa Biblia, walang gobyerno na hindi nagmumula sa Diyos. Kaya mga kaibigan, mahalin po natin ang ating bansa. Kailangan tayo ng Pangulo, kailangan natin ng Pangulo, mahalaga ang cooperation nyo. At higit po sa lahat, tulungan po natin ang ating mga kapulisan para malabanan at mapanatili
have peace and order sa bansang Pilipinas. Isang magandang umaga po sa inyo lahat. We love you to all. Thank you so much sa inyong pagsama ngayong umaga sa ating live. Unahin natin yung kay BP Sara. Si BP Sara, di ba, pinagtatanggol nito si Kibuloy. Anong ano na yan? Kumbaga, hayag na hayag naman yan. Hindi naman yan lihim sa ating mga kababayan. Talagang pro-Kibuloy itong si Sara Duterte. So, kung siya po ay nagtatanggol ng isang manyakol na gumagawa po ng hindi maganda sa mga kababaihan, ano ang tawag kay BP Sara? Santo? Disente? Marangal? Nagtatanggol ng kriminal. Kailanman po hindi magiging tama at hindi po magiging katanggap-tanggap sa ating mga kababayan ang pagtatanggol sa isang kriminal. Lalo pa at ito'y isang manyakol. Naturingang babae, etong si BP Sara, pinagtatanggol niya yung nagmamanyakol, nang bubulog ng mga pastoral gabi-gabi. Diba? Anong klase kang tao? Anong klase kang babae? Diba po? Katulad ni Robin Padilla din. Sa Senate hearing, pinapatanggal niya ang face mask ng mga kababaihan na nagrereklamo laban kay Kibulok. Pero si Muking, noon pong nandun sa Senate hearing, hindi niya pinatanggal ang face mask. Dahil kaalyado nila. Pero, etong si alias Amanda, kinu-question nila, pinapatanggal ang face mask. Hanga nga ako dun sa Ukrainian na biktima ni Kibulok kasi hindi po ito nag-face mask, di ba? Kasi malayo Nasa ibang lugar hindi katulad nitong si alias Amanda, pwede po itong gantihan at gawa ng hindi maganda dito sa ating bansa. Diba? Kaya naintindihan ko, naka-face mask yung mga biktima na nandito sa Pilipinas. Balik tayo kay BP Sara. Meron kaya talaga siyang Diyos? Sino kaya ang kanyang Diyos? Si Kibulok? O ang dinidiyos nila ay pera at kapangyarihan? Kasi kung sila po ay nasa mga tama pang pag-iisip, hindi sila susuporta sa isang manyakol. Never yan. Tandaan ninyo. Hindi susuporta ang isang politiko sa kriminal. Kasi kapag ikaw ay inihalal ng bayan, laging kabutihan ng taong bayan ang iisipin mo. Hindi kabutihan ng isang manyakol na kaibigan ng tatay mo. Yan po ang uunahin ng isang mabuting politiko, mabuting public servant. Ang pagmamahal sa bayan at ang pagkalinga sa taong bayan. Hindi pagkalinga sa kriminal. Ngayon, punta naman tayo dito kay Kibulok. Saan ka naman nakakita ng kung ano yung kaso niya sa Amerika, yun din ang kaso dito sa Pilipinas. Tapos, di ba, katakot-takot na pagde-deny ang kanyang sinasabi. Puro I invoke my right to self-incrimination. Hindi ba pwede you invoke your right to your self-cremation? Hindi kaya pwede yun? Kasi di ba po masyadong masyado namang halatang-halata naman si Kibulok. Alam naman natin kaya siya nagtago, kaya ayaw magpakita, kaya ayaw lumutang, kaya po nagtago sa palda ng mga pastoral ay kasi nga guilty. Mabuti na lamang at meron po tayong magiting na general sa katauhan ni General Nicolas Torre III na talaga namang hindi po tinigilan at talagang pinanindigan po ang paghahanap dito kay Kibulok.
paano kung sumuko si General Torres sa paghahanap kay Kibuloc? O di wala tayong makukuhang hustisya diyan ngayon. Hindi pala tayo, yung mga biktima ni Kibuloc. Wala tayong mapapanood na ginaganap diyan sa hearing sa Senado. Tsak na etong si Kibuloc kaharap din to sa sa Congress. Kasi iniimbestigahan din po ito sa Congress. Pero tingin ko mas magigisa etong si Kibuloc sa Congress. Kaya yan po ang abangan natin. So maraming salamat po sa pagsama nyo dito sa aking vlog na ito. Ingat po kayo. Nasan mang panig kayo ng mundo. Momo chup chup. Love you. God bless us all, Pilipinas. God first. Salamat po kay Kuya Nino Barsaga sa kanyang napakagandang vlog. Salamat po. Ingat po kayo dyan.